Today is a godly day. Be healthy. Keep on praying. God bless you all. I love you all. Rusaka sitniki lux, nondako sitniki dux, vadereto Nomine satrata, Patris et Filii et Spiritus Sancti. Svade Amen. Mikivana, Deus Pater Omnipotens, Tribut omnis homines salvo Spirit, Auditus Vobis, Rusaka sitniki lux, nondako Ecce aqua benedicta, sit nobis, salus et vita, in nomine Patris et Filius Spiritus Sancti. Sunt malaque libas, Omnipotentis Dei misericordiam Patris carissimi, supplices exoremus, ut sanctorum omnium intercessione promotis. Ecclesia sui vocem benignos exaudiat, pro Patre nostro. Tunay nga bang epektibo ang pagdadasal para sa kalusugan at malulubhang karamdaman? Nagkaroon ng pagsasaliksik ang mga siyentipiko ukol dito upang malaman ang katotohanan. Ating alamin, panoorin at huwag palambutin. Ang Pilipino ay sadyang relihiyoso ngunit minsan ay kinakalimutan pa rin ng iba ang pagdadasal. Higit pa dito dumadami ang tumataliwas sa kanilang paniniwala at iniisip nilang walang silbi ito. Ngunit dito sila nagkakamali dahil siyensya mismo ang nagpatunay na talagang nakakatulong ang pagdadasal sa kalusugan. Samot-saring clinical trials ang naisagawa sa iba't ibang parte ng mundo kung saan naging epektibo ito kontra sa mga sakit. Nagkaroon ng eksperimento para sa mga pasyente na may anxiety at depression, hindi pagbubuntis, heart problems, infeksyon sa dugo, rayuma at iba pa. Ayon sa lahat ng pagsasaliksik na ito, mas mataas ang bilang ng mga nagpakita ng improvement sa kanilang sakit kapag sila ay nagdasal o dinasalan kumpara doon sa hindi. Halimbawa sa kaso ng in vitro fertilization kung saan 80 babae ang may dasal araw-araw at 80 naman ang hindi. 46.6% ang tuluyang nabuntis ng dahil sa pagdadasal, sa kabila naman ay 22.2% lamang ang nabuntis. Sa bilang naman ng 748 na pasyente na may sakit sa puso, mas mababa ang mortality rate ng mga pinagdasalan sa loob ng 6 na buwan. Sa isa pang clinical trial ng mga pasyente na may rayuma, halos sabay namang gumaling ang lahat ng pasyente ngunit mas maraming exercises ang kayang gawin ng mga pinagdasalan. Ayon sa mga pag-aaral na ito, kung minsan ay mas epektibo pa nga ang dasal kaysa sa mga medisinang nabibili sa drugstore. Ang claim ng ilang eksperto ay dahil raw ito sa placebo effect. Ibig sabihin dahil sa malakas na paniniwalang gagaling sila, sa gayon mas magaan ang kanilang pakiramdam at magiging positibo ang kanilang pag-iisip. Kasunod nito ang paglumanay ng stress or cortisol levels na nakakaapekto sa pagbaba ng blood pressure, napapabuting metabolismo at pagbaba ng pamamaga sa katawan. Ngunit paano ipapaliwanag ng placebo ang mga eksperimento kung hindi naman alam ng mga pasyente na sila ay pinagdadasalan? Dahil kung hindi nila alam, hindi pwedeng placebo ang rason. Ayon kay Professor Dr. Anne Harrington ng Harvard University, isa itong patunay na buhay ang Diyos at ang pagdadasal ay may kapangyarihang humingi ng tulong sa may kapal. Ang masasabi natin dito, placebo man o hindi, talagang ang nakakatulong ang dasal. Basta taimtim ang inyong paniniwala at ang hangarin ay kabutihan. Kaya't sumasang-ayon ng siyensya sa kasabihang, prayer is good medicine.